Kung nagre-rent ka sa boarding house, siguraduhin mong ikaw lang talaga ang nakatira sa kwarto mo. Ito ang kwento ni Jessa, isang estudyante sa Star Mesa. Nag-rent siya ng murang kwarto, yung tipong sobrang mura. Mapapaisip ka kung kasama ba sa bayad yung multo. Unang gabi pa lang, may narinig na siyang kalansing ng laruan sa ilalim ng kama. Natural, ang first reaction niya, great! Either may pusa o may bata na hindi marunong matulog. Kinabukasan, nilinis niya yung ilalim ng kama. Guess what? Nothing, zero, zilch. Kahit alikabok, umayaw pumunta doon. Pero nung sumunod na gabi, mas malala. Habang tulog siya, may kumatok sa sahig. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang pumikit ng mas mahigpit. Alam niyo yon, kamyon? Yung parang kung hindi mo nakita, hindi mangyayari. Pero na-curious siya. Pagbaling niya sa gilid ng kama, may nakita siyang maliit na kamay na mabilis na umatras pabalik sa ilalim. At that point, gusto na niyang lumipat ng bahay. Problem? Student budget. So nope, laban ulit bukas. Kinabukasan, sinabi niya sa caretaker yung mga naririnig niya. Tumawa lang to ng mahina. Totoo yun, iha. May bata talagang nahulog sa kwarto na yan noon. Ato, doon mismo sa ilalim ng kama mo. Ang tanong, kung may maririnig ka na rin bang kumakalansing sa ilalim ng kama mo mamayang gabi? Sisilipin mo ba?